Kapag nawala ito sa umaga, malapit ka nang mamatay. Huwag kang mag-alala, hindi totoo iyon. Pero maraming lalaking edad 50 pataas ang natatakot kapag napapansin nila na wala na ang morning erection nila. Mayroon akong mahalagang balita para sa iyo ngayong araw. Ang pagkawala ng morning erection ay hindi ibig sabihin na tapos ka na. Hindi rin ibig sabihin na may malubhang sakit ka. Pero mayroon itong mahalagang mensahe tungkol sa iyong kalusugan na kailangan mong pakinggan. At sa loob ng 10 minuto, makikita mo kung bakit ito nangyayari at kung ano ang mga simpleng hakbang para maibalik ito. Ang morning erection o ang tinatawag na nocturnal penile tumescence ay hindi lamang tungkol sa libido o sa sexual desire. Ito ay isang automatic na proseso ng katawan na nangyayari habang natutulog tayo. Ang katawan ay gumagawa nito para panatilihin ang mabuting daloy ng dugo sa ari at sa mga ugat na nagkokontrol dito. Kapag tumatanda tayo, natural na nagbabago ang hormone levels, blood circulation, at nerve sensitivity. Kaya normal lang na mas bihira itong mangyari. Pero kapag tuluyang nawala ng walang balik, kailangan nating bigyang pansin. Ngayon, tanungin natin ang sarili. Bakit ba talaga nawawala ang morning erection sa mga lalaking edad 60 pataas? Una sa lahat, humihina ang daloy ng dugo sa katawan. Ito ang pinakakaraniwang dahilan. Habang tumatanda, ang ating mga ugat ay nagiging mas matigas, mas makapal, at mas mahirap mag-expand. Kapag mahina ang daloy ng dugo, mahina rin ang lakas ng ereksyon. At kasama na dito ang morning erection na dapat natural na nangyayari habang tulog. Pangalawa, bumababa ang testosterone sa katawan. Ang testosterone ay parang gasolina ng sexual function ng lalaki. Natural na bumababa ito kada taon paglampas tayo ng edad na 40. Pero may mga lalaki na mas mabilis ang pagbagsak nito dahil sa stress, kulang sa tulog, diabetes at masamang pagkain. Kapag mababa ang testosterone, bumababa rin ang frequency ng morning erection. Ito ay sinyalis na ang katawan ay nangangailangan ng tulong. Pangatlo, may mga pagbabago sa prostate. Kapag lumalaki ang prostate, naapektuhan ang bladder, ang tulog, ang daloy ng dugo, at ang mga nerve pathways. Ito ang dahilan kung bakit maraming lalaking edad 60 pataas ang napapansin na sabay-sabay ang mga problemang ito. Madalas na paghihi, mas mahinang ereksyon, at pagkawala ng morning erection. Lahat ng ito ay konektado sa iisang sistema ng katawan na kailangan ng atensyon. Pero narito ang magandang balita na gusto kong ibahagi sa iyo. Ang pagkawala ng morning erection ay kadalasan ay reversible. Ibig sabihin, pwede itong bumalik, lalo na kapag ang dahilan ay problema sa ugat o hormones. Kailangan lang ng tamang approach at simpleng pagbabago sa lifestyle. Hindi ito imposible. Marami ng lalaki ang nakabalik sa normal na function ng kanilang katawan gamit lang ang natural na paraan. May kwento ako tungkol kay Mang Ernesto, isang lalaking edad 68. Halos 2 taon na siyang walang morning erection. Akala niya ay tanda lang ng edad at wala ng pag-asa. Pero nang suriin niya ang sarili niya at ang kanyang lifestyle, nalaman niya na mataas pala ang kanyang sugar, mahina ang circulation at kulang siya sa tulog. Simple lang ang ginawa niya. Naglakad siya araw-araw, nag-ayos ng pagkain, gumawa ng pelvic relaxation exercises at nag-ayos ng tulog. Pagkatapos ng 6 na linggo, unti-unti nang bumalik ang morning erection ni Mang Ernesto. At pagdating ng 8 linggo, halos every other day ay meron na ulit siya. Sabi niya sa akin, akala ko tapos na ako. Hindi pala. Kailangan ko lang ng konting tulong sa katawan ko. Ang katawan ng lalaki ay parang makina. Kapag ginagamit, pinapanatiling alive ang sistema. Kapag napabayaan, humihina. At ang morning erection ay isa sa pinaka-honest na indicator kung active pa ang blood flow system mo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga senyales na dapat mong bantayan. Una, kung mabilis itong nawala. Halimbawa, dati ay meron ka halos araw, tapos biglang nawala ng tuluyan sa loob lang ng 1 buwan. Ito ay red flag para sa circulation at maaaring early sign ng cardiovascular problem. Pangalawa,
Kung sabay itong nawala, kasabay ng pagbaba ng energy, motivation at lakas ng katawan, maaaring mababa na ang testosterone mo. Pangatlo, kung nawalan ka ng morning erection at kasabay nito ay madalas na paghihi, weak stream o pressure sa ilalim ng puson, maaaring ang prostate ang may problema. Lahat ng mga senyas na ito ay hindi dapat balewalain. Hindi ibig sabihin na kailangan mong matakot agad, pero kailangan mong maging aware. Ang awareness ay ang unang hakbang tungo sa pagbabago. Ano nga ba ang pwede mong gawin para tulungan ang iyong katawan? Ang unang hakbang ay ayusin ang blood flow. Kahit 10 hanggang 15 minuto lang na paglalakad araw-araw ay sapat na para mabawasan ang vascular stiffness. Ang paglalakad ay isang simple exercise na walang gastos at pwedeng gawin kahit saan. Pangalawa, iwasan ang pagkain ng maalat sa gabi dahil ang fluid retention ay sumisira sa tulog at sa erection cycle. Simpleng pagbabago lang sa diet. Pangatlo, bawasan ang stress hormones. Ang cortisol na lumalabas kapag stressed tao ay direktang kalaban ng testosterone at erectile function. Kapag stressed ka palagi, walang pag-asa ang katawan mo na mag-produce ng sapat na hormones. Pang-apat, ayusin ang tulog mo. Ang testosterone ay ginagawa ng katawan habang natutulog ka. Kaya kung kulang ang tulog mo, siguradong kulang din ang production ng hormones na kailangan mo. Panglima, gumawa ng pelvic relaxation exercises. Maraming lalaki ang masyadong tense ang pelvic muscles, lalo na pag laging stressed. Kapag tense ang pelvic floor, hirap dumaloy ang dugo sa ibabang bahagi ng katawan. Simple exercises tulad ng slow breathing at pag-relax ng lower abdomen ay malaking tulong. Hindi ito komplikado. Pwede mo itong gawin habang nakahiga ka sa gabi, bago matulog. May isa pang mahalagang punto na gusto kong ibahagi. Kung umiinom ka ng maintenance medications, tandaan na may ilang gamot na nakakapagpababa ng erection function. Hindi ibig sabihin na dapat mo silang tigilan. Huwag kang titigil ng gamot nang walang pahintulot ng iyong healthcare provider. Pero kailangan mong maging aware na may side effects ang ilang gamot at maaari mong pag-usapan ito para makahanap ng solusyon. Para mas malinaw, ulitin natin ang mga pangunahing punto. Ang pagkawala ng morning erection ay maaaring normal, pero hindi dapat ipagwalang bahala. Normal ito kung paunti-unti ang pagbabago, stable ang kalusugan mo, at paminsan-minsan ay meron pa rin. Hindi normal ito kung biglaan itong nawala, sabay-sabay ang ibang sintomas, o tuluyang wala na sa loob ng buwan. Ang good news, sa karamihan ng lalaki, kayang bumalik ang function na ito. Ang kailangan lang ay simpleng pagbabago. Ayusin ang circulation, hormones, tulog, at lifestyle. Walang mahiwagang gamot na kailangan. Walang komplikadong procedure. Ang katawan ay may natural na kakayahan na mag-heal at mag-adjust. Kailangan lang natin itong tulungan ng konti. At ang mga hakbang na nabanggit ko ay lahat ay simple, safe, at pwedeng gawin ng sinuman sa bahay. May tanong ka ba tungkol dito? Gaano kadalas mo napapansin ang morning erection? May pagbabago ba sa nakaraang taon? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan. Hindi ka nag-iisa sa sitwasyong ito. Maraming lalaki ang dumaraan sa parehong bagay. At sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating mga karanasan, nakakatulong tayo sa isa't isa. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like at paki-share para makarating din sa iba. Tandaan, ang pagkawala ng morning erection ay hindi end of the world. Ito ay signal lang ng katawan na kailangan niya ng tulong. At ang tulong na kailangan niya ay simple lang. Lakad, ayos ng tulog, tamang pagkain, at relaxation. Lahat ng ito ay nasa kontrol mo. Hindi ka helpless. May magagawa ka. At ang unang hakbang ay ang pagkilala na may problema at ang pagpili na gumawa ng aksyon. Kung gusto mong malaman kung alin ang mas nakakatulong sa blood flow at sa testosterone production, panoorin mo ang susunod na video dito sa channel. Mag-subscribe ka na dahil dito, inuuna natin ang kalusugan mo sa bawat yugto ng iyong buhay. Ang bawat video ay ginawa para sa iyo,
para sa iyong kapakanan at para sa iyong kinabukasan. Samahan mo ako sa journey na ito tungo sa mas malusog at mas masayang buhay. Gaano kadalas mo napapansin ang morning erection? May pagbabago ba sa nakaraang taon? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan. Hindi ka nag-iisa sa sitwasyong ito. Maraming lalaki ang dumaraan sa parehong bagay. At sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating mga karanasan, nakakatulong tayo sa isa't isa. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like at paki-share para makarating din sa iba. Tandaan, ang pagkawala ng morning erection ay hindi end of the world. Ito ay signal lang ng katawan na kailangan niya ng tulong. At ang tulong na kailangan niya ay simple lang. Lakad, ayos ng tulog, tamang pagkain, at relaxation. Lahat ng ito ay nasa kontrol mo. Hindi ka helpless. May magagawa ka. At ang unang hakbang ay ang pagkilala na may problema at ang pagpili na gumawa ng aksyon. Kung gusto mong malaman kung alin ang mas nakakatulong sa blood flow at sa testosterone production, panoorin mo ang susunod na video dito sa channel. Mag-subscribe ka na dahil dito, inuuna natin ang kalusugan mo sa bawat yugto ng iyong buhay. Ang bawat video ay ginawa para sa iyo, para sa iyong kapakanan, at para sa iyong kinabukasan. Samahan mo ako sa journey na ito tungo sa mas malusog at mas masayang buhay.